Si Jesus ang kalipay ko, sakon nga kabuhi. Kumusta amiga? Nasayron ko na ikaw ay Kristiyano. Oo, matod, kag nalipay gid ako. Kristiyano ba ang imong mga maguyang? Natawo ka na ba na dati Kristiyano? Amiga, waya ning natatawo nga dati Kristiyano. Anong gusto mo nga hambayon? Hindi ko maintindihan. Madamo nga mga tao ang hindi makaintindi na ang tao hindi matawo nga dati Kristiyano, kundi magpakatawo anay siya o galing maging Kristiyano. Klaro ha abi sa akon kung ano ang gusto mo nga hambayon. Ano ang tao matawo liwat pagkatapos na siya ay mamatay? Hindi. Ang kahinangyanon ay matawo siya liwat, pero siya mamatay. Kung patay na siya, uli na kaayo. Matawo liwat pero mamatay? Uya pa ako makabati ng ini nga butang. Ining pagkatao liwat ay mga butang na Diyos lang ang makahimo. Pero kahinangyanon, kay imaw ini ang rason. Ang Biblia nagasiling na ang tanan ay nagpakasala. Kag siling ng Diyos, ang kasalanan nagadayan ning kaduyom sa aton mga kalag. Ang kabuhi ng Diyos ay kahayag. Kag ikabutang niya ang iya kaugalingon nga kabuhi sa aton. Balaan nga kabuhi. Kag kabuhi ini nga hindi gusto magpakasala. Kung ang kabuhi ng Diyos ay aton maangkon, matatawo kita liwat. Ang aton espiritu ay magabag-o. Kag kita ay magiging pamilya ng Diyos. Interesado gid ako kaayo, balita ay pa ako. Hambay ng Diyos, kung kita mamatay, ang aton lawas magabalik sa duta. Pero ang aton kalag magakabuhi sa wayaning katapusan. Ang kalag na puno sa kaduyom ay magakadto kag magaestar sa lugar nga maduyom. Oh, kayadlok ang mag-star sa wayaning katapusan nga kaduyom. Oo, wayaning mahuga, pero hindi kita maghimo ini. Kung puno kita ng kahayag ng Diyos, pagkamatay naton, magakadto kita sa lugar ng kahayag kag kalipayan. Magakabuhi kita sing way katapusan, kaibahan ng Diyos. Kay igwa kita ning kabuhi ng Diyos, kag kita ay iya familia. Matuod, imaw ni ang akon gusto. Paano ang tao matatawo liwat? Ang aton party ay malupos lang. Buksan naton ang aton tagipusoon sa mensahe ng Diyos. Batunon naton ang iya kahayag sa aton mga kalag. Sa pagtuo, nagasabat kita sa iya. Kag ang Diyos magahikot sa aton, kag kita ay maging bag-o. Kag nyan, balitay ako ng mensahe ng Diyos. Ang Diyos ay naghimo ning paagi para mabuoy ang kaduyom ng sala. Gintao niya sa aton ang manluluwas, si Jesucristo nga namatay para mabuoy ang aton mga sala. Kag si Jesus nagbangon liwat sa lubungan. Kag niyan buhi siya. Kag siling ng Diyos, kung ikumpisar naton sa iyang aton mga sala, pagabuyon niya nga daan. Imbitahon ta ini nga manluluwas nga maghari sa aton tagipusoon. Pagadayon niya sa aton ang iya kabuhi, ang kabuhi ng Diyos. Kung mabato naton ini, pagabag-uhon niya kita, hindi na kita maluyag magpakasala. Maging malipayon kita sa paghigugma sa Diyos, kag matuod gid nga matawo kita liwat. Salamat gid sa ini nga mensahe. Imaw ini ang kinahangyan ng akon tagipusoon. Isa kadlaw nang may mga 12:00, may isa ka babae na nagkadto sa bubon para magsayok ning tubig. Pag-abot niya, nakakita siya ng isa ka tawo na nagapungko sa lihik ng bubon. Kag nang ginbutang niya ang iya banga, nagsiling ang tawo. Paim na ako, natingaya ang babayi kag nagsabat. Bukon ka taga diri, basi nagapangayo ka sa ako ning ilimnon. Ang indo mga katawuhan kag ang saamon haywaya nagalinihukan sa isa kag isa. Kung nasayuran mo lang kung sino ako, siguro magapangayo ka sa akon nga daan ning ilimnon. Siling ng tawo. Ano? Sabat ng babaye. Waya kaning bisan ano na isasandok kay madayom ini nga bubon. Paano ang pagbuoy mo ning tubi? Nagsabat ang tawo. Ang bisan sino na mag-inom ng ini nga tubi hay pagauhawon liwat. Pero ang bisan sino na mag-inom ng tubi na akon igatao sa iya, hindi nagid pagauhawon. Maayo ini nga balita, huna-huna ng babaye. Daw ano gid kaayo na hindi na ako magkinari diri sa pagsinayok adlaw-adlaw. Ginoo, tawya ako ng ining tubi na imo ginahambay sa akon, agud hindi na ako pag-auhawon liwat.
Waya na ako maluyag magkari diri sa malayo na magsinayok. Kadto ka kag tawgon ang imo asawa. Ang siling ng tao, waya ko ning asawa, ang sabat ng babaye. Tama ang imo sabat, siling ng tao. Kay madamo ang imo asawa, kag ang yara sa imo niyan ay bukon kaugalingon mo nga asawa. Bukon lang ini ordinaryo nga tao, huna-huna ng babaye. Nasayuran niya ang akon kahimtangan, bisan waya siya pagbalitai. Kag nagsabat siya, kung ang amon Kristo magkari, igabalita niya sa amon ang tanan. Kay nasayuran niya ang tanan nga bagay. Ang amon mga ginikanan naghambay sa amon na magakari ang Kristo sa ulihi nga mga adlaw, kag igapakita niya sa amon ang matuod nga dayan pagadto sa Dios. Nagsabat ang tawo, ako mismo ang Kristo ang ginpangako. Kag nagjagan ang babaye nga ginatawag ang mga tawo sa mga bayay nga iya ginaagihan. Kari kamo kag tan-awon ang tawo na nasasayuran ang tanan. Siya ang Kristo, ang ginhambay ng aton mga ginikanan nga magakari. Siya ang manluluwas, kay nagatuo ang babayi na imaw ini ang makaluwas ng iya mga sala. Kari kamo kag tan-awon, yadto siya sa bubon. Nagluwas ang mga tawo kag gintan-aw kung ano ang kaguluhan. Nang makita ninda si Jesus, nagpakitloy sinda na magkadto siya kag mag-istar sa enda lugar. Gani nagkadto si Jesus kag nagtinir ning mga pila ka adlaw. Ano ang tubi na gintao ni Jesus sa babaye? Bukon ilimno na tubi, kundi kaluwasan. Kag madamo ang nagpangayo ning kapatawaran sa enda mga kasalanan kag nang kaluwasan. Sa tanan na magpangayo, magatao siya. Kag dako na kalipay ang nag-abot sa ina nga lugar. Ginpatawad niya ang mga kasalanan ng tanan nga nagtuo sa iya. Kag nagtao siya ning kabuhi na waya ning katapusan sa enda mga kalag. Nakabaton ka na ba ng iya regalo? Yari niyan si Jesus, magatao siya kung magpangayo ka sa iya.